Good morning po mga ka-agri. Muli, ako po si Henry Yap ng HGY Game Fowls Palawan para sa LDI Game Fowl Management. Ang pag-uusapan po natin ngayon, umaga, ay ito pong tungkol sa pagpili ng ating gagamiting babae sa pagpapalahi. So ayan po, nakapili na po tayo ng katsaw na ating gagamitin. Ngayon po, dito naman po tayo sa babae. Maraming hindi nakakaalam, napaka-importante po ng babae sa pagpapalahi, no? Ang babae po, minamana niya yung mga attitude ng tatay niya, no? Kailangan yung father niya talagang maayos, nanggaling sa willing family rin ng mga manok, no? Ang traits po ng babae ay ipinapass on niya sa anak niyang lalaki. Ano ba ang dapat natin tignan? Ganun pa rin, nagsisimula tayo sa ulo. Titignan natin yung maganda yung ulo, makinis. Pangalawa, yung mga mata nila. Ganun din, hindi lubog, no? Bright eyes. Pangalawa, yung tipo na naman ng babae. Titignan natin kung maganda ba ang buto, maayos ba ang kubog ng katawan. Kailangan maganda yung buto para yung kasko maganda. Para yung magiging anak nila, maayos na maayos din. Ang tibay ay nandyan. Pagka nasugatan yan, pag hindi maganda yung buto niyan, parang bahay po yan. Pagka hindi maganda ang pundasyon, madali rin pong masira. So kailangan maganda ang buto, maayos ang pangangatawan, at saka medyo football shape din po. Ngayon, dito naman po sa paa, kailangan medyo maganda yung sukat, no? Isa po sa tinitignan natin dyan, yung haba ng legs niya, at saka ng paa niya, balingkinitan ng katawan, tapos ito po, medyo maliliit ang paa. Usually, pag nag-acquired po tayo ng materials, mas maganda po yung medyo bata. Kasi po, mas matagal natin siyang magagamit. Usually, nag-i-start tayo from 7 months old, no? Ako, sa practice ko dito sa aking manukan, ginagamit ko sila ang edad, start ako ng mga 10 months old. Kasi po, pagka medyo bata pa, as early as 5 and a half, pag healthy ang isang inahin, iitlog na yan. Kaya lang, ang problema, medyo maliliit ang itlog, hindi pa natin magagamit. So, iintayin natin siya hanggang mag-10 buwan. So, iitlog yan, magaganda na ang itlog. That's the time na po pwede na natin silang isalang sa palahian. Pag nakapili na po tayo, no, at nadala na natin sa ating manukan, ang una po natin ginagawa dyan, binabakunahan din po natin uli. Bibigyan natin ng bee pollen. Anti-stress po yan. Kasi siyempre galing sila sa travel para nang sa ganun, manumbalik yung lakas nila at hindi sila magkasakit. Papaliguan natin yan ng wash out at i-deworm natin ng Vermex. Ilalagay muna natin sila sa isang pen. Pagka magkakapatid naman yan, hindi naman po mag-aawa yan. Just to ensure na maganda at talagang mamomonitor natin. So, iniisa-isa po natin yan sa limber, no? Sa 3x3. Tinitignan natin, inoobserba natin yung health nila. Kailangan po natin yung tinatawag na TLC, no? Tender Loving Care. Siyempre, unang-una, namuhunan tayo dyan. Bago natin i-kondisyon for breeding ang ating mga palahi, no? Kailangan po natin i-flushing ng Ciprotil para nang sa ganon, maalis yung mga bakterya sa kanilang mga katawan. Papainumin po natin ng Vitabet Plus yan, no? Tapos tuturukan natin ng Tiabex para nang sa ganon, talagang ma-ensure natin na healthy sila. Pagka ginamit natin sa palahian, malalakas po ang pangangatawan at siguradong malakas ang similya ng kanilang mga itlog at pagpisa po ang mga sisiw malalakas. Ako po si Henry Yap ng LDI Game Fowl Management. Agri TV, hayop ang galing. This portion was brought to you by LDI, Alagang Tunay, Laking LDI.